Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroon ako. Pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong komento, kuro-kuro, opinion at reaction tungkol nga po dito sa naging kasagutan po ni Andy Kayakap Vlog tungkol sa mga issue na ipinupukol po sa kanya, yung tungkol po sa mga salita na pambabas kay Kalingap ay kay Andy Kayakap. So sa mga nagdaang araw mga Kalingap, alam po natin sikat na sikat po itong si Andy Kayakap. Sikat na sikat sapagkat siya po ay pinag-uusapan sa mga live, sa mga reaction videos ng ating mga katotong mga reactors. At the same time ay nakipag-participate din ang ating pong mga Kalingap viewers, Kalingap supporters sa mga comment section ng mga live kung saan tumatalakay kay Andy Kayakap. So sinasabi po dyan, yung pinaka pangunahing dahilan kung bakit naging sikat na muli itong si Andy Kayakap ay itong hindi niya pag-attend o hindi niya pagsipot doon po sa Kalingap Ball o Christmas party, year-end party ng Kalingap, kung saan po ay inaasahan ang itong mga Kalingap partners, lalo na po siguro yung mga nariyan po sa Camarines Norte, particularly dyan po sa Daet, na alam po naman natin, nandyan lamang po sila. Bakit yung ilan na nariyan ay hindi nakasipot o hindi naka-attend sa naturang event? Yun po yung usap-usapan, yung bulong-bulungan ng ating mga viewers. Kaya sila po ay nakakapagbigay din ng kani-kanila pong mga opinion tungkol po dito. Pero dapat po natin isaalang-alang mga Kalingap na hindi lamang po itong si Andy Kayakap ang hindi naka-attend sa naturang event. Pero dito mga Kalingap, yun naman ang bibigyan pansin natin dito ay yung kasagutan at paliwanag po ni Andy Kayakap kung siya ba ay hindi na ba Kalingap, siya ba ay anti-Kalingap na ba, siya ba ay nasusulan na daw po ng sponsor. Kaya iyon ang dahilan bakit hindi siya naka-attend sa naturang event. At the same time, ito nilinaw din po niya mga Kalingap, bakit hindi din siya sumipot o hindi rin po siya umakyat doon sa sinasabing Karaba, doon po sa programa po ng Karaba, upang sa ganon ay ipaliwanag niya po yung kanya pong sarili. Ang dahilan po naman po ng Karaba mga Kalingap kung bakit po siya pinapaakyat doon ay upang marinig ang kanya pong explanation. At doon naman po sa mga nagko-komento doon sa naturang live po ni Andy Kayakap na sinasabi, bakit? Nagtatanong mga Kalingap, bakit? Ano nga ba ang Karaba? Napaka makapangyarihan na ba ang Karaba? Bakit sino ba? Sila ba ang judge? Sila daw po ba ay mga huwes para sila po ang magpatong ng kaparusahan sa mga Kalingap partners na nagkakamali, para sa pahapyaw lamang po na paliwanag tungkol po sa Karaba. Ang alam niyo po, ang Karaba ay binuo po yan ni Kuya Bal, mga Kalingap. Binuo po riyan at dito dadalhin yung mga problema, yung mga issue na issue po na kadamay o kasama, yung mga issue ng ating mga Kalingap partners. Ito yung programa na siyang magbabalita at mag-aayos sa problema. At ito yung pag-akyat po ay ng ating mga Kalingap partners ay hindi naman po kagustuhan po ng ating mga Karaba host, kundi ito po ay ayon po sa utos, ayon po sa instruction or utos po ni Kuya Bal na diyan sa Karaba po nila at tatalakayin ang mga issue na kasangkot ang ating mga Kalingap partners. So yan po yun So hindi ito yung korte, hindi ito yung korte na sila po ang magpapataw ng kaparusahan, kundi ito ay programa upang sa ganon ay makaakyat ang mga
may issue upang marinig naman po ang kanila pong side. Okay? So, masyado na po yatang mahaba ang ating nasabi mga kalingap. Ha? Okay? So, yan po yung ating paksa sa ating video ngayong araw na ito. Pero bago po natin ipagpatuloy po yan mga kalingap, ay kumuha po ako ng maikling video clip sa naging live po sa naturang naging pahayag ni Andy Kayakap sa mga issue na kagaya po niyan, yung event, bakit hindi nakapunta, at yun din pong issue na bakit hindi umakyat sa Caraba. Ito ba ay may kaugnayan doon sa sinasabing na itong si Andy Kayakap ay isa na pong anti-kalingap at nasagot din po dyan sa naturang live po mga kalingap kung itong si Andy Kayakap ay kalingap pa rin ba o hindi. Okay, so panoorin po natin mga kalingap. Kung bakit ako hindi nakapunta sa Kalingap Ball. Iisa-isahin ko po ito. Bago pumasko mga kababayan, ilang linggo, isa, dalawa. Kung napapansin ninyo, di ba ako'y payat? Ang inyong lingkod po, bago pumasko tumungtong lang December, may mga bagay po akong pinagdadaanan na hindi ninyo alam. No? Ngayon po, nung araw po ng Kalingap Ball o Christmas party ni Kuya Bal, ako po ay nakagayak na. No? Bumiyahe na po ako papunta ng Dait mga bandang alas 10 o alas 11 ng tanghali mga kababayan. Kasi magmula doon sa aking pugad, malaylayo din po ang Padait. Ngayon po mga kababayan, pagdating ko po sa Talubatib o Barangay Talubatib, ang inyong lingkod po ay hindi na kayang magmaniho. Hindi ko na po kaya ang dumiretso. Tumigil po ako sa isang kanto. Ewan ko po kung may maniniwala sa inyo. Kung wala naman po, hindi ko kayo pinipilit. Doon sa maniniwala, salamat po. Ako po ay nag-PM kay Kalingap Rab. Kako Kalingap Rab, sorry, pasensya na. Baka hindi ako makarating. Talagang masama ang aking pakiramdam. Mga kababayan, alangang pilitin ko po ang pumunta ng Dait na ganong kasama ang aking pakiramdam. Gusto ko na nga pong dumiretso sa ospital kaso iniisip ko ang pambayad. Nag-PM din po ako kay Kapatid Pure Health mga kababayan nung araw ding iyon. Ang hindi ko po pagpunta sa Kalingap Ball ay hindi ko po sinasadya mga kababayan. Nagkaroon lang po talaga ako ng masakit na karamdaman. Kaya diyan nagumpisa yan. Dito nagumpisa mga kababayan, no? Ang pagkakamali ko lamang po mga kababayan, hindi ako nakapag-PM na kay Atid na nung araw na yun. Kasi masakit po ang tiyang ko at ako po nasakit pa aking ulo. Pinilit ko po na magmaniho pa uwi sa aking pugad. Pagdating doon, nagpalaga agad ako ng mga dahon-dahon sa aking ininom. Mga kababayan. Ngayon po mga kababayan, dumako na tayo sa hindi ko pag-akyat sa Caraba. Alam kong hindi rin kayo maniniwala o may maniniwala. No po. Binakbakan ako doon. Ginawa rin akong pulutan ng ibang mga buzzer sa mga live na yon at sa iba pang mga naka-live, no? Pero okay lang rin sa akin yon. May nagsasabi doon sa Caraba sa live, shoutout sa inyo dyan, no? Na kasabihan nga ito na kung gusto may paraan, kung ayaw daw may dahilan. Ayan, no?
Tama naman po yun. Pero mga kababayan, opo, may dita nga ako. Nakadita ang inyong lingkod. Ngayon nakadita ako. Nakadita po ang inyong lingkod. Ang dita po ba kapag nakadita kayo, hindi po ba nawawala ng signal? Tanong ko lang po. Hindi po ba nawawala ng signal o hindi po ba nahina ang signal, mga kababayan? Nakadita po ang inyong lingkod. Ayaw lang ikaw umakyat na di kaya ka vlogs. Andita ka, nakadita ka yan. Okay naman ikaw andita. Baka sa inyong lugar po okay andita. Ha? Dito po sa aking kinaroroonan, minsan po malakas andita, minsan mahina, minsan wala. Doon po sa aking pugad, nung matagal na po ako po ay nagpakabit ng wifi, nung bumagyo po, naputol ang linya. May dita naman liga si Andy kaya ka vlogs, ayaw lang ikang umakyat. Nagtatry po akong umakyat, katabi ko pa si Marilo Falcon TV. Pagpipindutin ko po yung inyong hagdan, no po, nawawala na. May nagsasabi pang may magpapap up ka yan dyan kung mag-gaan. Opo. Pero pagpipindutin ko po ang tinatawag niyong hagdan para makakyat sa mga nagla-live, nawawala na po. Ano pong aking magagawa? Alangan pumunta po ako doon sa malapit sa tower ng 10 oras ng gabi. Mga kababayan. Okay, so yun po mga kalingap. So ang dahilan po, ang dahilan po ni Andy Kayakap, yung hindi niya pag-attend sa naturang event ng Kalingap ay hindi po niya kagustuhan. As a matter of fact, sabi po niya ay siya po ay nakagayak niya, siya na po ay nakabihis na at siya na po ay patungo na sana sa naturang event, pero mayroon pong hindi inaasahan na pangyayari sa kanya pong sarili. So alam po naman natin sa nagdaan po na panahon ay binisita pa po ng Kalingap Boys itong si Andy Kayakap, kung saan po ay may iniindang sakit. Kung inyo pong napapansin, itong si Andy Kayakap ay para bagang lumalaki po yung kanya pong lieg at malaki rin po yung kanya pong ipinamayat. Okay, so malinaw po yan mga Kalingap, hindi po niya gusto na hindi umaten, hindi niya po kagustuhan, hindi it's an uncontrollable situation. Gustong-gusto niya din pong umaten, pero nang dahil po sa kanyang nararamdaman ay hindi niya po mapilit, hindi na po niya kayang mag-drive pa patungo po diyan sa naturang event. So dapat at yun ay understandable. Okay? Para sa akin ay lawakan po natin ang ating pag-iisip, intindihin po natin. Uunahin po muna natin ang ating mga sarili, Uunahin natin ang mga sarili, kung ipinagpatuloy po niya yung kanyang pagdadrive patungo po diyan sa daet, malamang sa malamang ay baka mas lalong naging problema, hindi po ba mga Kalingap? Pero ang sinasabi din po niya diyan ay siya daw po naman ay nakapag-message, nakapag-PM, nakapag-private message po kay Pure Health, at the same time po kay Kalingap Ram na sinasabi po niya hindi siya maka-attend. So siguro itong mensaheng ito ay sapat na. Sapat na po siguro na paliwanag upang sa ganon ay intindihin po natin ang sitwasyon po ni Andy Kayakap. Okay, so sa mga bashers, sana ito ay magtutuldok na doon sa inyong sinasabi na kaya inuugnay po ninyo sa mga issue itong si Andy Kayakap na sinasabi niyong anti-Kalingap niya dahil hindi umattend. So lahat naman po siguro valid reason po yung kay Andy Kayakap. At the same time po, yung mga hindi din po, ibang hindi naka-attend ay may mga dahilan din po. May mga aring pakinggan po natin ang kanila pong rason. Maganda po diyan ay nakapagmensahe. Ang maganda po diyan na ginawa po ni Andy Kayakap ay nakapagbigay po ng mensahe sa mga nandyan po sa event, gaya po ni Pure Health at ni Kalingap Rab. Ang tanging hindi lang po niya daw nagawa ay makapag-PM po kay
Ate Edna at o kaya naman po ay kay Kuya Bal, sapagkat sabi po nga niya, masama na, bumalik na lamang po sa kanya pong tahanan. Okay. So sa pangalawa naman po na issue, mga kalingap, masama ang loob po sa pananalita po ni Andy Kayakap, ay masama ang loob po niya kasi nilapa po siya ng mga commentators sa live po ng Karaba. Okay, bagamat doon sa kanya pong pananalita ay tumatawa, pero ramdam po natin na siya po naman ay may masama ang loob sapagkat at sa dami po yung mga sinasabing ng mga buzzers, sinasabi ng mga commentators diyan sa naturang live. Okay. So, alam po naman natin na noon pa man, noong panmang pagkatapos ng bagyong mga kalingap ay iniinda na po ni Andy Kayakap ang mahinang signal. Signal lang po talaga ang problema. At noon siya po daw ay mayroon naman din po siya daw internet, nagpakabit naman daw po siya. Kaso nga lamang nung panahon po ng bagyo ay naputol ang kanya pong connection, kaya nagde-data. Nagde-data na lamang po, kaya kung napapansin po ninyo ay nakakapag-upload din po siya nang dahil po sa data, at sinasabi po niya, siya po ay nagpupunta doon sa lugar kung saan mayroon pong signal. So, ang tanging ano lang po siguro dito, ang medyo iniisip lamang po ng mga commentators dito ay yung sinasabi ni Teacher N, mga kalingap, na kung ilang beses daw pong ini-schedule itong si Andy Kayakap, pero doon sa mga naunang schedule ay hindi talaga daw po nagpakita o nagparamdam itong si Andy Kayakap. So siguro noong una, pangalawa, pangatlo, kasi parang pangatlo na po yata, mga kalingap, at they tried to reach out Andy Kayakap, pero hindi daw po nila masagot, hindi daw po nila makontak. So ito yung siguro ito na po siguro ang dahilan ay yung wala pong signal. So dito talagang paniwalaan po naman natin yung kanyang dahilan na talagang walang signal, kasi nakikita ko po doon, mga kalingap, may nagkomento pa po doon, sinasabi po nila na kaya po bakit sinasabi o idinadahilan ng ni Andy Kayakap na walang signal o mahina ang signal, bakit daw po nakikita po itong si Andy Kayakap sa live po ng sponsor na umalis na sa kalingap. Yan. Okay. So yan po, mga kalingap. So nakita po natin yung komentong yan. Bakit daw po sinasabi na walang signal, bakit naman po daw nakikita sa live ng isang sponsor na umalis na sa kalingap. At yung punto na sinasabi ni Teacher kung mahina po ang signal pag sa PM, pwede kang makapag-send ng message, di po ba? Gasino lang yung sasabihin. Teacher N, pasensya ka na. I tried. Sumusubok po akong umakyat. Pinindot ko yung inyo pong link, pero hindi po talaga kakayanin ng aking data. Dahil gabi na po yun, alas 9 po ng gabi. Alangan naman po, tama po yung sinasabi po ni Andy Kayakap na alangan naman po siya magpunta pa po doon sa pinupuntahan niya para magkaroon ng connection, di po ba? So, intindihin po natin, mga kalingap, So, sana ay ito po ay magsilbing anong tawag po dito, ay dapat dito ay matuldukan na po. Alam po naman ninyo na itong si Andy Kayakap ay isa sa mga charity vloggers na loyal. Loyal po ito sa kalingap. Kung mayroon man kayo napapansin na sinasabi po ninyo bakit ang loyalty yata po ni Andy Kayakap ay nandun po sa sponsor. Sa sponsor na lumayas na o umalis na sa kalingap. Okay, mayroon po dyan na pinaliwanag po itong si Andy Kayakap. Kaya lang naman po nakikipag-ugnayan dyan sa sponsor na yan kasi siya po ay tinutulungan para sa kanya pong beneficiaries. Okay.
So, sa katanungan kung siya daw po ay kalingap pa, hanggang sa ngayon ay kalingap pa rin po si Andy Kayakap at hindi daw po niya alam kung ano po ang mangyayari sa kanya kasi mayroon pong content si Kuya Bal na sinasabi po diyan na hindi na pwedeng umakyat itong si Andy Kayakap sa Araba. Ang bahala na lang daw po diyan ay mga officers kung ano ang masasabi ng officers sa kanila pong general meeting. Kaya huwag kang magpaka-stress diyan na Andy Kayakap, ha? Andy Kayakap, huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano ang maganda po diyan gawin mo, i-message mo or direktang puntahan mo itong si Kuya Bal at doon ka mag-usap kayo, doon ka magpaliwanag, ha? At kung sakaling ikaw ay ipapatawag ng mga officers kung ano ang kanilang mapagpapasyahan, mabuti ay siguro sa awa po ng Diyos, ikaw ay bigyan po ng kalakasan, ay ikaw ay makapagbiyahe upang sa ganun ay makapag-attend ka sa naturang meeting na yan at nang malinaw po ang lahat-lahat. Okay? So, relax ka lang muna dyan. Ang importante po dyan ay alagaan mo ang iyong sarili. Diba? Sabi po nga natin ay talaga naman kitang-kita naman natin sa katawan po ni Andy Kayakap na mahina ang kanya pong pangangatawan. At pinakita pa nga dyan na marami po siyang gamot na iniinom. So, mga baser, pakiusap ay intindihin natin ang sitwasyon. Hindi porke hindi naka-attend, antay-kalingap na. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo siguro mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at siyempre, tangkilikin din nyo sana ang maikling, munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.